Anong nangyayari? Kasinggalan ito. Kung wala kang pera, umuwi ka na lang. Xiaoyu Xiaoyao. Napansin kong pambihira ang hubog ng inyong mga katawan. Kayo'y isa sa 1,000,000. Likas na bihasa sa martial arts. Sakto itong aklat na ito para sa inyo. Ito'y direktang itinuro ng takot ng multo. Ang 18 tiklop ng dragon. Ngayon, 1 piso lang ang halaga. Tiyak na matututo kayo. Ang ganda! Kapag natutunan na natin ito, makakahanap na tayo ni nanay. Ang sektor ng bughaw na ulap, bakit nila inampon si Linyan? Isang walang kwentang manugang, patay na patay sa sarili niyang mga anak. Totoo. Punong Shen may kagyat na ulat mula sa tiktik. Pagkatapos ng 3 araw, ang paligsahan para sa posisyon ng pribadong alagad ng sektor ng bughaw na ulap, ang mga tao mula sa grupo ng tuktok ng bulkan ay lihim na nagpatala na rin. Ang pagpili ng pribadong alagad sa pagkakataong ito ay para maipasa ang pinakamataas na aral ng ating sektor, ang anyong walang muka. Kung ang isa mula sa grupo ng tuktok ng bulkan ang manalo at matutunan ang ating sagradong sining, ang sektor ng bughaw na ulap ay malalagay sa panganib. Sa simula, walang paghihigpit sa pagpili. Wala itong sinabing tanging mga alagad sa loob ang maaaring sumali. Kaya nila nalamangan tayo. Ang pinakamahalaga ngayon ay pumili ng isang natatanging talento bago ang labanan. Hindi ko alam kung sino ang maaaring gampanan nito. Dayan yan. Huwag kang mag-ingay dito. Nakita ko, nanloko ka. Ikaw ang nagbebenta ng mga librong pambata, walang hiya na manugang. Kung magsasalita ka pa ng kung ano, puputulin kita at ipapakain sa aso. Ako, Hawakan niyo siya para sa akin. Hindi, nagkakamali kayo. Nagkakamali lang. Tuloy lang, tuloy. Itong si Linyan, swerte pa rin sa buhay. isang walang kwenta, nakapag-asawa pa. Dahil sa kasunduang pang-anak, Ang nag-iisang anak na babae ng unang matandang leader ng sektor ng bughaw na ulap, mas mabuti pa ang trato sa kanya ng unang matandang leader kaysa sa sarili niyang anak na lalaki. lahat pinagtiisan. Kung talagang mahal niya, bakit nang mabuntis ang anak niya agad niya itong ikinulong sa bawal na lugar sa dahilang pahingahin, pinaghiwalay ang mag-asawa? Si Linyan dati maituturing na isang henyo sa martial arts pero nalugmok ang pamilya at napalampas ang tamang panahon para magsanay. Nang maging live-in son-in-law, araw-araw sugal at tiyang ginalang. Sira na talaga siya. Sino yan? Yung live-in son-in-law ng unang matandang leader, si Linyan. Tama po. 6 na taon na ang nakalipas, pumasok si Linyan bilang live-in son-in-law dahil sa kasunduan. Ang aming sektor ng bughaw na ulap, ilang daang taon nang naninindigan, ang pangunahing marangal na sekta. Ngayon, kahit isang disenteng live-in son-in-law ay hindi makakuha. Paano natin haharapin ang darating na? Sinong nagsabing natalo ako? Hoy ma'am, sir, huwag ka munang magalit. Tingnan mo, maliit ang taya mo pero malaki ang lumabas. Talagang natalo ka, hindi ba? Tingnan mong mabuti. Ngayon, malaki ba o? Maliit? Ikaw. Dito, sa sakop ng sektor ng bughaw na ulap, maghahari-harian ka. Idilat mo ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ako ay karaniwang alagad ng grupo ng tuktok ng bulkan. Ang sektor ng bughaw na ulap, panlabas lang ang lakas. Sa loob mahina. Kapag nakita kayo ng pinuno ninyo, luluhod at magmamakaawa yan. Ang grupo ng tuktok ng bulkan sa sakop ng sektor ng bughaw na ulap ay nag-aastang ganito. Mingjeng, ayusin mo sila. Opo. Kung ngayon ay magsasalita ka pa ng kahit isang salita, agad kitang papatayin. Maglakas loob ka. Pamato pumatay. Galing.
Kumusta ang sitwasyon? Hindi ako nakialam. Isang baraha lang ang nakita ko. Pumuputol ng patalim at pumapatay mula 10 hakbang ang layo. Sa sarili kong pagtatasa, kung ako ang makakalaban niya, hindi rin siguradong mananalo ako. Ikaw ang pinakamalakas sa sektor ng bughaw na ulap. Sino pa ang makakatalo sa'yo? Sa aking pagmamasid sa kanyang mga galaw, may bahid ng estilo ng takot sa multo. Yung takot sa multo na sinasabing pinakamalakas sa buong mundo? Sumikat ang pangalan niya nitong mga nakaraang taon. Pero isa lang yan sa mga alamat, hindi pwedeng siya yun. Tingnan mo tong tao na to, talaga namang... Kung ang sektor ng bughaw na ulap ay puno ng mga walang kwentang tulad ni Linyan, paano tayo makakapaghanda ang grupo ng tuktok ng bulkan? Mingjeng, magmadali ka at subukan mo ang kakayahan ng mga kabataang miyembro ng sektor. Hanapin mo ang mga may potensyal. Sundin ko ang utos. Pangulo, kailangan pa bang subukan yung manugang na yan? Kayong dalawa, bilisan nyo! Ang taong ito ay nanggugulo at nanloloko, nakakasira sa reputasyon ng sektor ng bughaw na ulap. Tingnan mo, pinapahila sa 2 bata ang kanyang kariton. Talagang hindi karapat-dapat maging ama. Sa pagdaan mo, bigyan mo siya ng leksyon. Opo. Ikaw, isang manugang na nalugmok na ang angkan, napakaswerte mo na nakapasok ka sa sektor ng bughaw na ulap. Isang malaking biyaya na yan. Tapos magsusugal ka pa sa kalye, nagbebenta ng mga basurang to? Talagang ikinahihiya ng sektor ng bughaw na ulap. Sige na, huminahon ka. Si Linyan ay manugang natin pagkatapos ng lahat. Anak ng tupa, manugang, dapat si Heng ang gusto naming maging manugang, magkapantay ang estado ng pamilya, at saka napakagaling niya sa martial arts. Tiyak na mapipili siya bilang pribadong alagad ng punong pinuno sa halalan pagkatapos ng 3 araw. Balang araw, maaari siyang maging punong pinuno. Pero si Xiao, pinili pa niya ang isang walang kwentang ito. Tia, naniniwala ako na balang araw, magigising din si Xiao sa katotohanan. Tama na. Narito pa si Linyan, huwag na kayong magsalita. Kung meron ka lang kahit kalahati ng kagalingan ni Heng sa martial arts, masaya na ako. Tandaan mo, dito sa sektor ng bughaw na ulap, isa kang dayuhan. Kung magkakagulo ka pa, iiwan mo ang bata at lalayas ka. Sa mabuting pananalita, asawa kang nakatali sa pamilya. Pero sa totoo lang, isa ka lang alagang aso ng sektor ng bughaw na ulap. Ikaw na ang bahalang mag-alaga sa 2 bata. Inay, inamiss na miss na kita. Yan, pasensya na sa hirap na dinanas mo. Para lang makasama ako, napilitan kang magpakasal sa akin at pumasok sa sektor ng bughaw na ulap. Ayos lang. Ano ba? Huwag ninyong isiping dahil pumayag kami na siya'y maging asawa mo, ay pwede na kayong magsama. Dalhin ang binibini sa ipinagbabawal na lugar. Pag-isipan niya ang kanyang mga pagkakamali. Xiao? Xiao. Yan, Xiao. Ayan. Ayan. Masaya na ako kahit sandali lang tayong magkasama. Kontento na ako. Mukhang mabait ang tatay ko, pero talagang malupit siya. Huwag kang sumuway sa kanya sa labas. Balang araw, magkakasama ulit tayo. Magkakasama ulit tayo. Xiao. Xiao. ayan, ayan. Siyaw. Ayan. Xiao. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ayan.
Kuro, si Yao ay ikinulong na sa Forbidden Land. Bakit hinahayaan mo pa rin si Lin Yan ng ganoon? Noon ang pamilya Lin ang pangunahing pamilya. Ako pa ang humiling ng kasunduang ito. Kung palalayasin natin si Lin Yan ngayon, mabibigyan tayo ng masasamang chismis. Kung gustong manatili ng walang kwentang yan sa sektor ng bughaw na ulap, gagawin ko siyang tunay na walang silbi. Tapos, sa tamang panahon, paalisin ko siya. Mahina pa rin ako. Hindi ko kayang pasukin ang Forbidden Land para ilabas si Xiao. Kailangan kong magsanay ng husto. Tama na, huwag na tayong umiyak. Mabait. Dumating na ang tao ng oras ng pagbisita. Umalis ka na. Ayan. Xiao, Ayan. Inay. Xiaoyu, Xiaoyao, Inay. 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 Xiaoyu, Xiaoyao. Inay. Inay. Ngayon, walang katulad ang lakas ng inyong ama. Pero kung pipilitin kong kunin ang inyong inay, magiging kaaway niya ang buong sektor ng bughaw na ulap. Kapag dumating na ang tamang panahon tayo nating pamilya, ay magkakasama na. Mga karaniwang alagad ng sektor ng bughaw na ulap, bumababa ang kalidad bawat henerasyon. Kung magpapatuloy ito ng ganito, paano nila madadala ang responsibilidad na pangalagaan ang pundasyon ng sektor ng bughaw na ulap at ang mabigat na responsibilidad na makipagkumpetensya sa grupo ng tuktok ng bulkan? Susunod, narito ang unang matandang leader ng sektor ng bughaw na ulap at ang linya ng pangalawang matandang leader. Maganda naman ang potensyal ng dalawang ito, sayang lang, kulang pa sa karanasan. Bilis! Simulan ng sabay ang dalawang kawali, igisa ng malakas ang apoy, 5 ulam at 1 sabaw. Tapusin ang pagkain at hugasan ang mga plato, saka magsanay ng 18 tiklop ng dragon. Ang tatay naman, napakasamang tao, hanggang pinapaluto niya ang 2 bata para sa kanya. Bakit may lamok? Xiaoyao, halika rito at para sa tatay mo, magpaypay ka at patayin ang mga lamok. Talagang walang kwenta, walang reaksyon sa ganitong ingay. Sarap. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ako ay isang pasaherong hindi makatiis para turuan ang tatay mong ito na hindi umasenso. Ano ba ang dapat na papel ng isang ama? Kuya, masamang tiyuhin. Gusto niyang saktan si Daddy. Gamitin mo ang 18 tiklop ng dragon para suntukin siya. 18 tiklop ng dragon? 2 sentimo lang ang isang kopya. Niloloko ka lang ng tatay mo, di ba? Halika, gamitin mo ang 18 tiklop ng dragon mo at suntukin mo rito. Suntok ka ng suntok. Ang kakaiba ng hiling mo. Sige, sisimulan ko na. Ang lakas ng puwersa. Kung hindi ko ginamit ang kalahati ng aking kapangyarihan para pigilan ito, nabalian na sana ako ng buto. Kaya ba, ito nga ba ang 18 tiklop ng dragon? Xiaoyao, bakit ang lakas ng hangin? Anong nangyayari? Nagsisigawan na sa labas. Nakakatulog ka pa rin ng walang ingat, parang patay na baboy. Siguro mali ang hinala ko. Kanina hindi ako handa. Halika, subukan natin ulit. Ayoko na. Kanina sa galit ko, nawala sa isip ko ang pagpipigil. Ginamit ko ang buong lakas ko. Ingat!
Gumamit ka ng buong lakas sa dalawang bata. Hindi ba masyadong bully yan? Ganitong klase ng ugali. Nakausap mo na ba ang tatay nila? Hindi ko inaasahan may talino ka pala, pero sayang lang ang potensyal ng dalawang bata. Mas mabuti pa na ibigay mo sila sa akin, siguradong gagawin ko silang pinakamahuhusay na mandirigma. Ikaw, para maging guro ng mga bata, hindi ka karapat-dapat. Ang yabang mo, sa buong mundo ng martial arts, sino ang may lakas ng loob na kausapin ako ng ganyan? Kung gusto kong umalis ngayon, anong magagawa mo? Ang kawaling ito, gawa pala ito sa sinaunang bakal. Meron pang hindi ko kilalang eksperto sa sektor ng bughaw na ulap ang lalim ng pagtatago ninyo. Ikaw pala nung araw. Ang bilis mo tumakbo. Yehey! Nananalo si Papa! Ay, lumamig na ang ulam ko na wala pa ang kawali. Eh bakit nakatayo ka lang dyan? Ayusin mo na agad, nagugutom na ang tatay mo. Kung maghahamon bukas ang grupo ng tuktok ng bulkan, ang aming sektor ng bughaw na ulap ay walang makakatalo sa kanila. Maaari tayong mapahamak. Mingjeng, sino ang nakasakit sa iyo ng ganito? Punong ministro, may pag-asa na ang sektor ng bughaw na ulap. Pinuno, maliligtas na ang sektor ng bughaw na ulap. Paano mo nasabi? Si Linyan ang manugang na lalaki sa pamilya ng unang matandang leader. Isang teknik lang ang ginamit niya at natalo na niya ako. Ikaw ang pinakamalakas sa sektor ng bughaw na ulap. Talagang isang teknik lang? Kung tama ang hinala ko, hindi niya ibinuhos ang lahat ng lakas sa teknik na yon. Mabuti, napakaganda nito. Kung may ganitong talento ang aming sektor ng bughaw na ulap, wala na tayong dapat ikatakot sa mga hamak na grupo ng tuktok ng bulkan. Subalit, bakit niya itinatago ang tunay niyang lakas? Anak, naghihintay lang ang iyong guro ang ina na maging pribadong alagad ka at umupo sa puwesto ng pinuno. Ito ay paligsahan para maging pribadong alagad ng pinuno. Ano ang kinalaman ni Linyan na manugang na lalaki dyan? Bakit siya pa ang pinili ng pinuno na sumali? Ayoko nga sanang sumali. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng pinuno. Huwag kang magpakawalang galang sa pinuno. Ilang dekada nang namumuno ang pinuno sa sektor ng bughaw na ulap. Ang paggawa niya nito ay tiyak na may malalim na dahilan. Si Linyan ay bahagi rin ng ating pamilya. May karapatan siyang sumali. Linyan, maghanda ka ng mabuti. Guro, bakit mo siya hinayaan? Pinayagan mo lang siyang sumali at ikahiya tayo? Sinadya kong pabayaan siya para lang magmukha siyang katawa-tawa. Kapag sa paligsahan bukas napahiya siya sa harap ng buong sektor, maaari ko na siyang paalisin ng walang pag-aalinlangan. Bato, papel, gunting. Bato, papel, gunting. Nanalo na naman ako! Bato, papel, gunting. Bato, papel, gunting. Siyaw. Ayan. Nanay. Inay. Xiaoyu, Xiaoyao.
Sa paligsahan para sa pribadong alagad ngayon, pumayag ang iyong ama na palabasin ka sa ipinagbabawal na lugar. Manatili kang tahimik. Tatay, nakita ko si inay. Pumayat na naman siya. Siguro sobrang namimiss niya tayo kaya hindi siya kumakain. Naghirap si inay. Okay lang. Magkakasama na tayong pamilya. Sa lalong madaling panahon. Xiao ano ito? Tanghulo. Nagpupugay kami sa Panginoong Pinuno. Unang matandang leader, ito ang iyong anak na babae. At ang lalaking pinakasalan niya kahit anong mangyari. Sigurado ka bang talagang magaling siya? Walang duda, kahapon madali niya akong nasaktan at ang kanyang lakas sa loob ay hindi masukat. Sana nga. Ang labanan ngayong araw ay upang pumili ng pribadong alagad ng pinuno at ang mapipili ay mabibigyan ng anyong walang muka para sa unang laban maging si Linian at Paulo Reyes ang unang lumaban. Kahit na isa akong pribadong alagad ng pinuno, hindi ko maaaring utusan ng unang matandang leader. Hindi pa panahon upang ipakita ang aking kakayahan. Paolo, lumaban kang mabuti. Pakitaan mo ako ng iyong kakayahan. Sige na, naniniwala ako sa iyo. Daddy, kaya mo yan. Sige. Sandali. Pwede ba akong sumuko? Walang kwenta, maglakas loob ka. Kung luluhod ka at hihingi ng tawad, papayag ako. Sige. Ano ito? Dad, ang galing ng move na ito. Ikaw talaga. May natutunan na naman ako. Ikaw? Walang hiya ka. Papatayin kita. Ikaw. Masyado kang malakas. Sumusuko ako. Sumusuko ako. Pagkatapos ng araw na ito, paalisin ang walang kwentang ito at wala nang magsasabi ng kahit anuman. Buti nga't mabilis kang tumakbo, Manugang. Sinong susunod? Hoy! Ang saya-saya dito. Mukhang ang mga kabataan ng sektor ng Bughaw na Ulap ay nandito na lahat. Sa ganitong mahalagang okasyon, paano mawawala ang grupo ng tuktok ng bulkan sa pagdalo? Ben Bautista, ako ang pipili ng pribadong alagad. Ang grupo ng tuktok ng bulkan ninyo. Anong ginagawa ninyo rito? Senyor Shen, ang pagpili ng pribadong alagad ay walang anumang paghihigpit. At saka, ang sektor ng Bughaw na Ulap ninyo, hindi ba't laging pinahahalagahan ang malakas? Kung kayang-kaya kong talunin sila, ang posisyon ng pribadong alagad ay dapat mapunta sa akin, si Ben Bautista. At saka, kung itong walang kwentang manugang na ito ay maaaring sumali sa pagpili, bakit ako hindi? Huwag mong insultuhin ang tatay ko! Mali ba ang sinabi ko? Sa buong mundo, ang lalaking may konting kakayahan, sino ang gustong-gusto na magpakasal para lang makapasok sa pamilya? Isang walang kwentang hindi marunong ng martial arts na may dalang-dalawang batang walang talento. Karapat-dapat kayong hamakin. Tama na. Kung ngayon, walang makakatalo sa akin, ay maiging ibibigay ninyo ang inyong anyong walang muka sa aming grupo ng tuktok ng bulkan. O kaya naman, natatakot kayo? Ang yabang mo. Handa ka na. Halika, pustahan na. Pipiliin ninyo kung ilang galaw ang matatalo si Paulo Reyes. Anong oras na? Umalis ka na dyan. Kayo naman? Sa tingin ko, hindi siya tatagal ng 6 na galaw. Sa tingin ko 5. Siya, 3 galaw lang, talo na siya.
Paolo. 3 galaw nga talaga. Halika, 3 sentimo bawat isa. Huwag kayong magdaya, bilisan nyo. Ganito katalas ang mata. Talagang hindi mo mababanagan ang lalim ni Linyan. Ang pangalawang alagad ng sektor ng bughaw na ulap, ni 3 atake ko hindi mo kayang depensahan. Ay basura. Sa tingin ko, tumigil ka na sa sektor ng bughaw na ulap sa pagiging asawang lalaki na nakikitira. Sumama ka na lang sa grupo ng tuktok ng bulkan at maging aso kong bantay. Ako, mas mapapaganda ko pa ang negosyo mo. Oh? Grabe na ang pang-aapi nito. Hindi pa tayo talo. Isa siya sa pinakamahusay na mandirigma sa ilalim ng pangatlong matandang leader. Nandito siya, siguradong mananalo tayo. Isang atake lang, natalo na si Kyle Mendez. Paano nangyari yon? Kakaiba ang mga galaw ni Ben Bautista. Kahit ako, hindi ko mawari. Isang hampas lang, lumipad na siya. Kayong mga taga-sektor ng bughaw na ulap, wala man lang kayong matinong kalaban. Paano nyo pa masasabing kayo ang pinakamalakas sa buong mundo? Bakit hindi pa kumikilos si Linyan? Kung may matatalo kay Ben Bautista ngayon, bukod sa pagiging pribadong alagad ko, maaari siyang pumili ng anumang sandata mula sa sektor ng bughaw na ulap. Ako na ang pinakamalakas sa mundo. Wala nang silbi sa akin ang mga yan. Ang gandang premyo. Pero kahit si Kuya Pei natalo, kapag tumuloy tayo, para na tayong nagpakamatay. Kahit ganito kalaking alok, hindi siya naakit. Ano ba talaga ang gusto niya? Napakalawak na sektor ng bughaw na ulap, ang pinuno ay duwag, ang mga alagad ay walang kwenta, nag-ampon pa ng isang lalaking pinatira sa pamilya ng babae, at lalong duwag na pagong. Sa tingin ko, wala nang pag-asa ang inyong grupo. Mas mabuting sumuko na lang kayo. Ako ang lalaban sa iyo. Talagang karapat-dapat sa sektor ng bughaw na ulap, ang punong alagad, isang suntok lang natalo na si Ben Bautista. Ang kinabukasan ng sektor ay nakasalalay na sa iyo. Punong alagad pa ng sektor ng bughaw na ulap. Yung mga suntok mo kanina parang pangkamot lang sa aso ko. Sakto lang. Natalo si Heng. Ang posisyon bilang pribadong alagad at ang makapangyarihang sandata ay hindi man lang siya naakit. Swerte talaga si Linyan. Isang walang kwenta. Nakapag-asawa pa dahil sa kasunduang panganak sa nag-iisang anak na babae ng unang matandang leader. Yung unang matandang leader, mas mabuti pa ang trato sa kanya kaysa sa sariling anak, lubusang pagtitiis. Kung talagang mahalaga siya, bakit nang mabuntis ang anak na babae? Sa dahilan ng pag-aalaga sa bata, ay ikinulong siya sa ipinagbabawal na lugar. Pinaghiwalay ang mag-anak. Si Linyan, dati ay itinuturing na henyo sa martial arts. Pero naghirap ang pamilya, kaya nasayang ang pinakamagandang panahon para magsanay. Pagkatapos maging lalaking pinatira, araw-araw naging sugalero at nagtinda sa tabi-tabi. Wala nang pag-asa ang tao. Pinuno, ang gusto ni Linyan ay ang kapangyarihang mas mataas pa sa biyenan niya. Sa ganitong paraan lang siya makakakuha kay Shen Xiao mula sa ipinagbabawal na lugar. Tama, ang kanyang kakayahan sa martial arts ay matagal nang mas mataas kaysa sa atin. Ipinapahayag ko ang nagwagi ngayong araw, bukod sa karaniwang gantimpala ay agad na magiging bagong pinuno ng sektor ng bughaw na ulap at mamumuno sa buong sektor. Kung ako ang magiging pinuno, mas mataas na ako sa unang matandang leader, makakapagsama na kami ni Xiao. Kaming mag-anak na 4 ay magkakasama na. Ako na. Ang inyong sektor ng bughaw na ulap, ay wala na bang lalaki? Isang lalaking pinatira lang ang ipinadala para magmakaawa. Pero itong si Shen Xiao, kahit na siya ay isang basurang sapatos,
Pwede ko namang kunin bilang pangalawang asawa. Wala namang masama. Ibigay mo sa akin ang babae mo. At papanatilihin kong buhay ang buhay mo. Ang ingay mo, basura. Ni hindi mo man lang mahawakan ang laylayan ng damit ko. Mukhang mahina rin ang grupo ng tuktok ng bulkan mo. Gusto mong mamatay? Panoorin mo. Ito ang kakayahan ng isang lalaking pinatira sa sektor ng bughaw na ulap. Imposible. Isa ka lang basurang nagbebenta ng comics. Kailan pa nagkaroon ng ganitong eksperto ang sektor ng bughaw na ulap? Mali ba ang impormasyon? Ang galing mo, tatay. Chiyaw, magkakasama na tayong pamilya sa lalong madaling panahon. Ayan, palagi akong naniniwala sa'yo. Ang lalim ng pagtatago nitong basura na to. Dapat noon pa, pinatay na siya ng guro. Ang galing mo, Linyan. Niloko mo kaming lahat. Nagpanggap siyang baliw at tanga sa loob ng maraming taon para lang sa araw na ito. Sige. Palihim pala kayong nagtatago ng ganitong eksperto, sektor ng bughaw na ulap. Inakit ninyo ang grupo ng tuktok ng bulkan sa bitag na ito para lang kami ay mapahiya sa harap ng lahat. Ang kapal ng mukha ng grupo ng tuktok ng bulkan. Mahina ang kakayahan ninyo, tapos sisipas sa iba na nagtatago ng tunay na lakas. Mga daga kayong may makitid na pananaw, kahit matalo ayaw pang tanggapin. Umalis na kayo, hindi kayo welcome sa sektor ng bughaw na ulap. Akala mo ba tapos na ito? Tatay. May iba pang eksperto ang sektor ng bughaw na ulap. May mga malalakas pa pala sa sektor ng bughaw na ulap. William Bautista, ikaw na pinuno ng grupo ng tuktok ng bulkan. Dahil lang sa paghahangad na maging pinakamakapangyarihang grupo sa mundo, ay personal kang nakikialam sa aming pagsusulit sa loob ng aming grupo. Ang kapal ng mukha ng grupo ng tuktok ng bulkan. Kakaiba ang lakas loob ni William Bautista, hindi parang estilo ng grupo ng tuktok ng bulkan. Mukhang handa siyang pumunta rito. Natatakot ka na, no? Ang kakayahan ng tatay ko ay hindi na tulad ng dati. Naging estudyante siya ni Ginoong Guidiancho. Ngayon ang araw na malalagasan ng sektor ng bughaw na ulap. 10 hakbang, isang buhay ang kinukuha. 1,000 milya walang bakas na naiiwan. Ayon sa kwento, 3 taon na ang nakalipas, nag-iisa lang siya at pinatay ang 3 grupo sa isang gabi, ngunit walang ni isang galos. Kaya pala napansin kong kakaiba ang estilo ni William Bautista. Yun pala, kinuha niya si Guidiancho. Wala akong naaalala na may estudyante ako. Ginoong Lin. Ang sektor ng bughaw na ulap ay isang grupo ng mga mapagkunwari. Akala mo ba talagang mabuti ang biyenan mo sa'yo? Sa totoo lang, mula sa puso niya, wala siyang paggalang sa'yo. Tapos na ang sektor ng bughaw na ulap. Mas mabuti pang sumama ka sa grupo ng tuktok ng bulkan. Mga kayamanan, magagandang babae, kapangyarihan at katayuan, lahat ay para sa'yo. Tama. Yung mga librong ipinagbibili mo, hindi ba galing lahat kay Guidiancho ang mga sikreto? Malamang matagal ka nang humahanga sa kanyang kadakilaan. Sumama ka sa grupo ng tuktok ng bulkan. Baka sakaling magustuhan ka ng dakilang iyon at turuan ka ng ilang teknik. Pagkatapos magtutulungan tayong mga malalakas at mamamahala sa mundo ng martial arts. Hindi ba't masaya yon? Mga walang hiya.
Hayagan ninyong tinutukso siya ng kayamanan. Nasaan ang prinsipyo ng mundo ng martial arts? Hindi, pre. Mukhang maganda ang alok nila. Baka gusto niyang pumayag? Baka papayag siya. Kaya pala ang grupo ng tuktok ng bulkan ay naging napakapalalo nitong mga nakaraang taon, patuloy na naninindak. Yun pala, sa likod nila ay nakatayo ang halimaw, ang demonyong ito. Taksil! Sabi na nga ni Inay, hindi siya mapagkakatiwalaan. Hindi, Nay. Hindi gagawa yan si Ayan. Linyan. Napakabait ng tatay ko sa'yo. Anong pagmamataas mo? Ginoong Lin, ang mabuting ibon ay pipili ng sanga na titirhan. Ano ang masasabi mo? Napakagaling niya sa martial arts, ngunit hindi mahulaan ang kanyang pag-iisip sa harap ng ganitong napakalaking tukso. Ano kaya ang pipiliin niya? Ito ay... Hindi pwede. Oh, bakit hindi? Una, kailangan kong makasama ang aking asawa. Pangalawa, malapit na akong maging punong-pinuno ng sektor ng bughaw na ulap. Kung sasama ako sa grupo ng tuktok ng bulkan, parang magiging alipin mo lang ako. Nakakainip yan. Mabuti talaga. Ayaw ng mabuti, masama ang gusto. Kung ipipilit mong mamatay kasama ng sektor ng bughaw na ulap, pagbibigyan kita. Ay! Tatay, ang galing mo! Gusto mong mamatay? Isang palaso sa ulap, libu-libong sundalo'y dumarating. Tapos na kayong lahat. Nakita nyo ba? Ito ang tunay na pinakamakapangyarihang Panginoon ng multo. Yung pumapatay sa Diyos kung Diyos ang humadlang. Pumapatay sa Buddha kung Buddha ang humadlang. Na mamamatay Diyos, nagpakita siya. Guro, ang sektor ng bughaw na ulap hindi kaya malilipol na. Parang nakita ko na tong tao na to sa isang lugar. Ikaw ang Panginoon ng multo. Eh sino ako? Ang sitwasyon lalong tumataginting. Hoy kayong lahat, bakit ang lulungkot ng mga mukha ninyo? Nandito naman ako. Oo, naniniwala kami sa iyo, tatay. Hanggang sa huli, matigas pa rin ang mukha mo. Isang asawang lalaking nakikisama na nagbebenta ng comics. Swerte lang na nakauna sa akin ng kaunti. Akala mo talaga kayang talunin si Ginoong takot sa multo? Ayan. Ito ang naipon kong pera sa mga nakaraang taon. Kunin mo na. Ako, Shen Xiao, ay naniniwala na ikaw ang tanging asawa ko sa buhay na ito. Salamat sa iyo. Binigyan mo ako ng pinakamagagandang regalo sa buong mundo. Hindi ako nagsisisi na pinakasalan kita. Dalhin mo na sina Xiao Yu at Xiao Yao at umalis na kayo. Itinutulak mo ang babae para magtanggol sa'yo, tapos ikaw ang tatakas. Talagang walang kwentang asawang lalaki. Tangang asawa. Ipagkatiwala mo na lahat sa asawa mo. Matagal akong nagpanggap na walang kwenta. Hindi naman kayo naniniwala na talagang ganun ako, 'di ba? Sakto, hayaan mong makita ko kung gaano kalakas ang takot sa multo na ito. Ipakita mo nga sa akin ikaw na sinasabing takot sa multo kung gaano kalakas. Sige. Ngayon, gagamitin ko ang dugo ng buong sektor ng bughaw na ulap bilang handog sa aking espada. Ingat, Ayan. Huwag kang matakot, Inay. Ang galing-galing ni Itay. Sige. Kung magpapanggap ka, dapat inaral mo muna. Kung nagtanong ka lang, alam mong may tatlong hindi papatayin ang takot sa multo. Hindi pumapatay ng mga babaeng walang kalaban-laban at mga bata, hindi pumapatay ng mga matatandang malapit ng mamatay, at hindi pumapatay ng mga mabubuting tao na walang ginagawang masama. Ikaw ba talaga ang takot sa multo? Baka siya nga. Nagpapanggap ka lang, ipakita mo ang tunay mong kakayahan. Itay, talunin mo na siya.
Sige, oras na para subukan ang natutunan ninyo sa 18 tiklop ng dragon. Kanina pa kitang kita, puro salita lang siya. Sakto, para magsanay sa totoong laban sina Xiaoyu at Xiaoyao, para may matutunan. Talagang walang kwenta ka. Ikaw, takot kang lumaban. Ang ginawa mo, ipinadapa mo ang dalawang bata para mamatay. Ang asawang lalaki na pumasok sa pamilya ng sektor ng bughaw na ulap, ganito lang talaga ang alam mong gawin, mga hamak na panloloko. Xiao! Ito ba ang napili mong mabuting asawa? Galing sa isang dukhang pamilya at walang paninindigan sa oras ng pangangailangan. Sa harap ng malaking kaaway, ipinangharap pa niya ang sarili niyang mga anak sa panganib. Tatay, tiyak na may magandang dahilan si Ayan. Kayong dalawa lang, mga batang hindi pa marunong lumakad ng maayos? Wala pang balahibo. Ang lakas ng loob ninyong humarap sa akin? Nag-aral na ba kayo ng kung fu? Siyempre naman, ang pinag-aralan namin ay ang 18 tiklop ng dragon. Sabi ni tatay. Ito ang itinuro mismo ni Gui Jiancho ang kanyang pamatay na teknik. Itinuro mismo ni Gui Jiancho? Sige na nga, ngayon papaliwanagan ko kayo bago kayo mamatay. Bibigyan ko kayo ng isang pagkakataon. Sige, suntok ng suntok. Katarantaduhan ito. Linyan, ilabas mo ang mga bata. Oo nga, parang pinapapatay mo lang ang mga bata. Ako mismo ang nakaranas ng kakayahan ng 2 batang ito. Kuya, gawin natin ang ikatlong anyo na itinuro ni tatay. Pakitang tao lang. Paano ako matatalo ng dalawang mga batang wala pang alam? Mga hayop ka eh. Mamatay kayo. Xiaoyu, Xiaoyao. Gusto niyong mamatay? Maawa po kayo, Ginoong Mandirigma. Ako po ay nakasagip lamang ng mga pirasong iniwan ni Gui Jiancho. Natutunan ko lang ang ilang teknik, kaya nabulagan ako ng katakawan at ginamit ang pangalan niya para lang may makain. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ituring ninyo akong parang hangin lang, palayain ninyo ako. Ano? Maari po bang malaman ang inyong pangalan? Ngayon ko lang nakita ang isang tunay na Diyos. Wala akong alam, isang hamak lang ako. Ang pangalan ko, alam mo na, di ba? Baka ikaw ay... Blackstone. Hindi ka nila palalampasin. Umalis ka agad sa lalawigan ng bughaw. Kapag muling tumapak ka rito, Gaya ng taong ito. Kung muling tatapak dito, ganyan din ang mangyayari sa iyo. Ang buhay ay parang gulong, minsang nasa ibabaw, minsang nasa ilalim, minsan sa isang lugar, minsan sa kabila. Hintayin mo lang. Baka si Linyan ang tinatawag na kinatatakutan ng multo? Hindi rin ako makapagpapasya ng basta-basta. Mabuti. Sa araw na ito, natalo ni Linyan ang masamang balak ng grupo ng tuktok ng bulkan na ipagtanggol ang aming sektor ng bughaw na ulap, ang daang taong mabuting pangalan at pundasyon nito. Kaya ngayon, tutuparin ko ang aking pangako. Ang pwesto bilang pinuno ng sektor ng bughaw na ulap ay ipinapasa ko kay Linyan. Si Xiao lang ang aming anak na babae. Wala kaming iba. Alagaan mo siya ng mabuti. Kapag nasaktan mo siya kahit kunting-kunti, kahit ikaw na ang pinuno, ibubuwis ko ang matandang buhay kong ito para lang hindi kita patawarin. Ama, ina, huwag kayong mag-alala. Sa buhay ko, hindi ko siya ipapahamak. Mahal. Mula ngayon, sa wakas magkakasama na tayong pamilya ng tuluyan.
Sino ang nasa labas? Sino yan? Linyan, ito ang sagisag ng punong lider. Mula ngayon, ang sektor ng bughaw na ulap ay ipagkakatiwala ko na sayo. Ang matandang buto kong ito, dapat nang maglibot sa mundo at magpahinga na. Parang may kakaiba sa dating pinuno. Mukhang kinabahan siya. Ano kaya ang nangyari? Hoy, Xiao, halika. Sumandal ka rin sandali. Hayaan mo si Xiaoyu at Xiaoyao na magpakita ng kakayahan nila. Ang kulit mo! Xiaoyu, pumunta kayong maglaro. Hayaan niyo si nanay. Salamat, nanay. Salamat, nanay. Punong leader. Ito ay mula sa dating pinuno. Ipinadala agad ito sa pamamagitan ng mabilis na mensahero. Pumunta ka agad sa pulo ng walang pag-alala. Pulo ng walang pag-alala, kaya pala biglaang umalis ang dating pinuno. Pumunta pala siya sa pulo ng walang pag-alala. Narinig ko noon na ang pulo ng walang pag-alala tuwing ika-10 taon ay nagpapadala ng utos. Ang utos ng pagsupil sa masama at pagtataguyod ng mabuti sa mga napiling pinuno. Kung hindi siya sumunod sa utos, papatayin ang buong angkan niya. Ang mga pinunong pumunta sa isla ay hindi na nakabalik. Hindi ko inakala. Na maaapektuhan ang dating pinuno. Pero kakaiba ang pangyayaring ito. Siya ay palaging maingat. Imposibleng mapahamak siya ng walang dahilan. Kung hindi natin ito lilinawin, magdudulot ito ng malaking problema. Maaari pang madamay ang mas maraming tao, kasama ang pamilya ko. Dahil ako ang pinuno ng sektor ng bughaw na ulap, hindi ako pwedeng manatiling walang kibo. Tama ang pagtingin sa iyo ng dating pinuno. Tagapag-alaga, Meng, saan galing ang balitang ito? Galing kay Cleo Santos. Siya ang impormante ng sektor ng bughaw na ulap sa gusali ng pagtitipon ng mga espirito sa lalawigan ng ulap. Pupunta ako sa lalawigan ng ulap. Pagkatapos kong alamin ang sitwasyon, aakyat ako sa pulo ng walang pag-alala. Tagapag-alaga, Meng, sa panahong ito, ikaw na muna ang bahala sa sektor ng bughaw na ulap. Alagaan mo ng mabuti sina Xiao at iba pa. Huwag kang mag-alala, pinuno. Yan. Mag-ingat ka. Ako at ang bata hihintayin ka namin. Tatay, sigurado akong ipagtatanggol ko si nanay at si Bunso. Ako rin. Sige, naniniwala ako sa inyo, pero dapat mong pangalagaan ang sarili mo. Okay ba? Oo, alam ko na. Aalis na ako. Tulong. Tulong! Takbo ka pa! Takbo ka pa! Sinabi ni Mama na artista ka lang. Pero hindi niya sinabing hindi kami pwede. Lumapit ng malapit. Halika, patingin naman kay Kuya kung gaano kaganda ang babaeng ito. Xiao. Hahaha, ang ganda-ganda mo. Hayaan mong alagaan ka ng kuya mo. Umalis ka riyan. Bitawan mo ako. Sino yan? Ako ito, tol. Gusto mong mamatay? Lalaban ako sa'yo. Binibini, okay ka na. Maraming salamat, Gino. Paano nangyaring may taong kasukat-sukat na kamukha niya? Hindi, kahit gaano man kamukha, hindi pa rin siya yon. Walang anuman. Saan po kayo nakatira, Binibini? Isasama na kita pa uwi. Sa Zuixianlu. Swak, doon din ako pupunta. Sasamahan na kita.
Ikaw naman ang kulit-kulit mo. Malaking araw mo ngayon, maraming mahahalagang tao ang naghihintay tapos ikaw naglilibot ka pa. Ate, maayos nating pag-usapan ito. Ay Gino, ikaw ba ay interesado sa aming dalaga? Si Cleo Santos ang pinakasikat dito. Ngayong gabi ay ang kanyang debut, maraming Ginoo ang nag-aabang. Kung talagang seryoso ka, bumalik ka na lang mamaya. Ang may pinakamataas na alok ang mananaig para ipakita ang iyong sinseridad. Hindi ba't ito ang kontak na hinahanap ko? Masyadong magkataon. Parang may gustong magmamadali na mapunta ako sa pulo ng walang pag-alala. Sige na nga. Kung ganito na ang pagkakataon, sige, sasali ako. Tingnan natin ang magiging palabas. Sige, alam ko na. Halika na. Tinanggap ni Itay ang utos ng pagsupil sa masama at pagtataguyod ng mabuti. Ang kapisanan ng mahabang hangin, paano na ang mangyayari? Pumunta si Itay sa pulo ng walang pag-alala kung hindi na siya makabalik. Mga maginoong bisita, dumating na ang tamang oras. Ngayong araw na ito ay para sa aming dalagang si Cleo Santos ang kanyang debut. Siya ay dalisay at maganda at walang katulad sa pagtugtog. Ang halaga ng debut ay depende sa inyong kagustuhang magbigay. Ang may pinakamataas na alok ang mananaig. Ang sinsero ang magkakamit ng biyaya. Ang ganda-ganda, bihirang-bihira ang ganitong kagandahan sa mundo. Hindi ko inakalang darating siya talaga. Mag-aalok ako ng 1,000 piso. Hangad ko lang na makasama si Binibining Cleo Santos. Sa isang magandang gabi. Ako naman 1,500 piso. Ay hindi, 2,000 piso. Ay nako, ang yaman naman ni Ginoong Zhao, 2,000 piso. Madaling makahanap ng kayamanan, ngunit mahirap makasumpong ng tunay na dilag. Ang iyong pagpapahalaga ay tiyak na tatatak sa puso ng binibini. Ako 2,500 piso. Bakit kaya? Bakit wala nang nakikipag-agawan? 2,500 piso. Malaking halaga nga yan. Kaya ba niyang maglabas ng ganoong kalaking pera? Anak siya ng pinuno ng kapisanan ng mahabang hangin. Ang susunod na pinuno. Si Gabi Soriano yan. Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya? Kahit na 2,500 piso pa yan, kahit na marami na siyang utang dito, walang magsasalita. Wala ni isa ang magsasabi ng kahit anong salita. Kaming mga ordinaryong tao, paano kami makikipag-agawan sa isang mandirigma? Ay salamat sa pagmamahal, Ginoong Gabi. Ngunit ayon sa patakaran ng aming serbisyo, kapag may nagtagumpay sa pagtaya, kailangang bayaran kaagad ang pilak. Lalo na po kayo, Ginoo. Tigilan mo ang mga walang kwentang salita. Magpatuloy. Ang alok ni Ginoong Gabe, 2,500 piso. Mayroon pa bang ibang magdaragdag para kay Binibining Cleo Santos? 3,000 piso ang alok ko. $3,000 ang alok ko. Wala akong nararamdamang kahit katiting na lakas loob mula sa'yo. Anong klaseng basura ito? Ang lakas ng loob mong sumalungat sa harap ko. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Hindi ba't ang may pinakamataas na alok ang mananalo? Anong kinalaman ng lakas loob diyan? Ang kapisanan ng mahabang hangin, bay puro pananakot at pang-aapi lang ang alam. Mukhang bago ka lang dito at hindi mo alam ang mga patakaran. Hindi mo ba alam ang pangalan kong Prinsipe ng Kawalan? Si Prinsipe ng Kahinaan pala. Talagang hindi ko yun narinig. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Huh? Ano to? Parang wala lang. Ang taong ito, nakokontrol ng taong to ang kanyang lakas loob sa nakakatakot na antas. Sino ba talaga siya? Ang liit-liit naman yan. Kahit hindi ka mahina, mukhang wala ng pag-asa yan. Mamatay ka na! Natalo si Gabe Soriano.
Magaling, si Gabe Soriano kasi palaging mayabang dahil mandirigma siya. Nang aapi ng mga tao, nang gugulo. Dapat matagal na siyang pinarusahan. Ang saya-saya ngayong araw. Hinampas mo ako? Alam mo ba kung sino ang tatay ko? Ang tatay ko ang pinuno ng kapisanan ng mahabang hangin, si Tomas Soriano. Wala akong pakialam kung sino siya. Bilang isang mandirigma, inaabuso mo ang iyong lakas sa mga ordinaryong tao. Gabi Soriano, wala ka na bang natitirang dangal ng isang mandirigma? Katawa-tawa. Ang mundo ay para sa mga mandirigma. Ang mga alipin na ito dapat lang na maging alipin. Para sa amin. Swerte pa nga sila. Oh? Ang kapisanan ng mahabang hangin mo ay isang pangalawang klaseng samahan sa ilalim ng sektor ng bughaw na ulap. Matapang ka bang sabihin yan sa harap ng pinuno ng sektor ng bughaw na ulap? Malayo ang hari. Abala sa maraming bagay. Paano magkakaroon ng oras ang pinuno para asikasuhin ang maliliit na bagay na ito? Pinatawag ko na ang tatay ko. Kapag dumating na siya, wala ka na. Kapag may masamang anak, kasalanan ng magulang. Ngayon, ako na ang magtuturo sa iyo para sa tatay mong walang utang na loob. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob na parusahan ng anak ko sa ngalan ko ni Tomas Soriano. Tatay. Narito na ang tatay ko. Nakita mo ba? Kung ibibigay mo lang si Cleo Santos, ang maliit na masamang ito, hindi kita papatayin ngayon. Binibining Cleo Santos, sumama ka ba sa kanya? Hindi. Ayaw ko. Narinig mo, ayaw niya. Isang pokpok lang yan, isang puta. Tinatanong mo pa ang kanyang kagustuhan? Tumigil ka. Hindi ka ba nahihiyang mapahiya? Gino, pasensya na, bata pa ang anak ko. Dahil lang sa isang babaeng galing sa gubat ng libangan, nagkagulo ng ganito, katawa-tawa. Ang nangyari ngayon, sana'y kahabagan mo kami. Ibigay mo na siya. Kung hindi, baka lumala pa ang sitwasyon. At maging, hindi na natin gusto ang kahihinatnan. Ang tuso nitong matanda, pinagalitan ng anak ng pabiro tapos ako pa ang binablackmail. Paano kung talagang ayaw kong magbigay? Kung ganyan ang katigasan mo, huwag mong sisihin si Gigi. Kung maging walang awa ako. Ingatan niyo ang mesa ko. Paano posible yan? Naatrasan ka pa niya. Tatay. Ikaw sino ka talaga? Ang suntok ng paghahati ng hangin na ito. Ito ang lihim na pamana ng aking kapisanan ng mahabang hangin. Saan mo ito natutunan? Kanina, nakita kitang gumawa ng isang galaw. Ngayon ko lang natutunan. Ito. Imposible nito. Ilang dekada akong nagpractice ng husto, saka ko lang halos natutunan. Paano niya kaya matutunan sa isang tingin? Ang iyong suntok. Ang diwa nito ay nasa pagiging maliksi at mabilis. Manalo sa pamamagitan ng kasanayan, ngunit labis kang naghahangad ng lakas, kaya nawala ang pagiging maliksi. Inalintana ang pangunahin at hinabol ang hindi mahalaga. Sa tingin ko, ang iyong suntok, hindi pa sapat ang iyong kasanayan. Ito. Tatay? Hindi masukat ang kanyang kakayahan. Kailan pa nagkaroon ng ganitong napakagaling na mandirigma? Ang ganitong uri ng tao ay hindi dapat maging kaaway. Mas mabuting makipagkaibigan. Ginoo, ang galing ninyong lumaban. Talagang lubos akong natalo. Salamat sa pagpapatalo. Ito, kanina, maraming pagkakamali ang nagawa ko. Sana'y patawarin ninyo ako. Ito. Kung maari po, ano po ang inyong pangalan? Lin yan. Ako'y nagpapakumbaba, Ginong Lin. Bilis, umalis na tayo. Alis. Sa totoo lang, ang aming kapisanan ng mahabang hangin ay nangangailangan ngayon ng mga tao. Kailangan ng mga katulad ninyong mahuhusay, Ginoong Lin. Kung hindi kayo magdadalawang isip, Ginoong Lin, ang aming kapisanan ng mahabang hangin mula ngayon lahat ng aming mga tauhan ay nasa inyong utusan. Ang mga yaman ay inyong magagamit. Tatay, nalilito ka na. Bakit mo iiwan ang pagiging pinuno ng samahan? Ano ba ang balak mo? Ito, ano po sa palagay ng Ginoong Lin? Tumanggap si tatay ng utos ng pagsupil sa masama at pagtataguyod ng mabuti. Ang kapisanan ng mahabang hangin, paano na kaya sa hinaharap? Kung pupunta si tatay sa pulo ng walang pag-alala at hindi na makabalik.
Ang matandang ito, halos mabato na ako sa mukha ng kanyang mga kalkulasyon. Sakto. Iniisip ko pa kung paano makarating ng may dahilan sa pulo ng walang pag-alala. Ito'y isang biyaya, kaya simula ngayon, ang pinuno ng kapisanan ng mahabang hangin ay ako na. Siyempre naman, mula ngayon, si Ginoong Lin ang magiging pinuno ng aming kapisanan ng mahabang hangin. Hindi pwede, hindi ako sang-ayon. Ano ba siya? Hindi pwede. Hindi ako sang-ayon. Ano ba siya? Ano bang nangyayari sa'yo? Si Lin yan lang naman, hindi niya alam. Saan ba galing niyang batang yan? Kahit gaano pa kataas ang kanyang kung fu, paano siya magiging karapat-dapat? Ang aming kapisanan ng mahabang hangin sa mundo ng martial arts ay nakatayo ng ilang dekada. Hindi maaring hayaan siyang maging aming pinuno. Hindi ako papayag. Kung gayon, subukan mo. Kung mahawakan mo ang dalawang daliri ko, panalo ka na. Kahit gaano kataas ang kung fu, imposibleng hindi makalapit. Ito na lang ang pagkakataon ko. Hindi ko ito palalampasin. Sige, ikaw ang nagsabi niyan. Hey! Basagin. Anak! Kung ganito ang tingin ko, ang leader ng kapisanan ng mahabang hangin, kailangan ko talagang maging leader. Cleo Santos, ngayong gabi akin ka na. Dadalhin ko si Cleo Santos para mag-ayos at magbihis. Ipapadala kita sa iyong kwarto mamaya. Wag na, hayaan mo si Cleo Santos ang gumawa. Sige. Ano ba talaga ang aking kinaharap? O siya nga pala, ang dating leader. Yung 3,000 piso, bayaran mo na yun para sa akin ha. Ang kapal ng mukha ng batang yon. Pero sige na, perang pantubos sa masamang kapalaran. Kung makakaiwas tayo sa pulo ng walang pag-alala, ang 3,000 pisong iyon, maliit na halaga lang yan. Tay, talaga bang ibibigay mo ang posisyon ng leader sa kanya? Bakit? Paano ako, na may magandang reputasyon, ay nagkaroon ng isang tangkang anak na tulad mo? Dahil siya na ang leader, ang pagpaparusa sa masasama at paggawa ng mabuti ay kanyang responsibilidad na. Mabuti naman, kaya hindi mo na kailangang pumunta sa pulo ng walang pag-alala. Magpakasaya ka muna ng ilang araw. Darating din ang araw na mapapasa akin si Cleo Santos. Maupo ka. Sabihin mo sa akin ng detalyado ang tungkol sa pulo ng walang pag-alala. Anong ginagawa mo? Ginoong Lin, Sinabi ninyo kanina. si Cleo Santos ay tao ninyo. Narito ako para maglingkod sa inyo. Tama na. Magsuot ka na ng damit mo. Pinatawag kita para magtanong tungkol sa pulo ng walang pag-alala. May iba ka pang balita? Taga-sektor ng Bughaw na Ulap ka pala. Ayon sa alamat, ang mga pumunta sa pulo ng walang pag-alala ay nababaliw at walang nakakaligtas na umalis. Ang paglalakbay ng matandang pinuno ay mukhang delikado. Naiintindihan ko na. Malaki ang naitulong mo sa pagkakataong ito. Malaya ka na simula ngayon. Hindi mo na kailangang magpanggap dito. Akala ko kasi ang pagtubos niya sa akin ngayong gabi ay hindi dahil nagkakamali pala ako. Pupunta ka sa pulo ng walang pag-alala. Pwede ba akong sumama? Lumaki ako sa bahay ng kaligayahan. Nakilala ko na ang iba't ibang uri ng tao. Pamilyar din ako sa mga halamang gamot at pabango. Baka sakaling makatulong ako. May magandang buhay ka naman. Bakit mo gustong sumama sa akin sa mapanganib na lugar na iyon? Dito ako lumaki. Hindi pa ako nakakalabas sa mundo. At mag-isa lang ako.
Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Bahala ka. Huwag mong kalimutan ang iyong misyon. Bakit ka nandito? Nakalimutan mo na kung sino ka sa sobrang saya mo. Siyempre, kailangan kitang paalalahanan. Ang ganda ng mukha mo. Ito ang pinakamagandang nagawa ko. Huwag mo sanang sayangin ang pagmamahal na ito. Ano ang gagawin ko? Si Linyan ang pinuno ng kapisanan ng mahabang hangin. Dalawa po. Sundan ninyo po ako. Titi, tuloy po kayo. Hoy pare, saan na tayo pupunta? Sandali lang. Kahihiyan ka! Ako ang tagapangasiwa ng palasyo ng Panginoon ng Pulo. Itong batang ito ay tagapagbukas ng pinto ng pamilya ng Panginoon ng Pulo. Matagal na siyang hindi magaling magsalita. Mabait lang ang aming Panginoon ng Pulo, kaya binigyan siya ng pagkakataong magtrabaho. Kung may pagkukulang man siya, patawarin ninyo na. Alam kong marami kayong tanong, mga Ginoo. Sa totoo lang, noong naglalakbay ang Panginoon ng Pulo sa mundo, nagkataon siyang nakakuha ng isang sikretong aklat, ang walang hanggan na lakas. Nanaghoy ang Panginoon ng Pulo na walang kasama sa pag-aaral at naluluma ang mahalagang aklat. Kaya't inanyayahan niya ang mga bayani sa buong mundo upang magtulungan sa pag-aaral ng martial arts upang makamit ang tunay na daan ng martial arts. Subalit hindi maiiwasang magkaroon ng ilang hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan? Kung pag-aaralan ng magkasama ang martial arts, bakit may mga hindi pumunta at ang pulo ng walang pag-alala ay pinatay ang kanilang buong pamilya? Iyon ay isang napakalaking pagkakamali. Ang aming Panginoon ng Pulo ay nagnanais lamang parusahan ang masama at purihin ang mabuti. Ang mga namatay ay pawang mga kriminal, mga salot sa mundo ng martial arts, mga tunay na masasamang tao. Bato! Ito ang aklat ng mga kasalanan at kabutihan. Detalyado ang mga tala, makikita ninyo agad. Ito ang aklat ng mga kasalanan at kabutihan. Detalyado ang mga tala, makikita ninyong dalawa kaagad. Kaya pala winasak ang pamilya Jiang sa lalawigan ng Bughaw. Dahil sa loob ng 100 taon, lihim silang gumawa ng nakalalasong kulam. Ginamit nila ang mga batang palaboy para subukan ng gamot na apektuhan ang ilang kondado. Tiyak ang mga tala sa aklat, malinaw ang lohika. Sa unang tingin, ang pulo ng walang pag-alala ay tila walang problema. Ngunit ang liham ng pinuno ng angkan, paano natin ipapaliwanag yon? Kung gayon, pakiusap na akayin mo kami tagapangasiwa. Sige, sumunod kayo sa akin. Ang pinuno ng kamao ng pamilya Liu sa lalawigan ng Bughaw, ang pangulo ng Longlehol, ang mga nawawalang mga pinuno at eksperto ng iba't ibang sekta sa mga nakaraang dekada, marahil ay narito na lahat. Panginoon di anong pagkakataon nakita ko kayo dito. Kamakailan lang ay nag-inuman tayo. Paano ito naging napakabilis? 2 araw na pala ang nakalipas. Huli na kayo, huli na. Kilala mo ba siya? Hindi, ginagawa-gawa ko lang yun kanina. Akala ko, ang teknikang ito ay nakakalito ng oras, nawawala ang pag-iisip. Pinag-aralan ko lang ang pinakamadaling unang hakbang
Ramdam ko na agad ang malaking pagtaas ng lakas sa loob. Ang galing talaga ng teknikang ito. Kaya pala nahuhumaling ang mga tao sa pag-aaral nito. Ginoo, Tara, humanap tayo sa ibang lugar. oo. Nawalan siya ng malay. Ay, Ako, anong nangyari sa akin? Ginoo, nagsuka ka ng dugo at nawalan ng malay habang nagsasanay. Medyo may alam ako sa panggagamot, kaya kanina binigyan kita ng gamot para sa paghinga. Salamat sa pagtulong ninyong dalawa. Ako si Jake Ramos. Mula sa sektor ng madilim na araw, lalawigan ng gitna. Ako si Linyan, mula sa kapisanan ng mahabang hangin. Ginoo, napansin kong magulo ang daloy ng iyong enerhiya. Hindi mapakali at pabaliktad ang iyong panloob na lakas. Dahil ba ito sa pagsasanay ng martial arts na ito? Ang walang hanggan na lakas. Hindi na. Hindi na ako dapat magsanay nito. Ito ay talagang hindi kayang matutunan ng isang ordinaryong tao. Bakit ganun ang sinasabi ninyo, Ginoo? Ang walang hanggan na lakas ay nahahati sa 5 anyo. Ang nasa pader na bato ay ang unang 4 na anyo lamang. Sampung taon na akong narito sa islang ito. Kahit ang mga nauna pa sa akin dito ay wala pang nakakabisa sa unang anyo. Ngunit kanina nang ako'y tumutok lamang sa pagtingin, ramdam ko agad ang pagdaloy ng enerhiya. Napakadali kong natutunan. Para bang ito ay talagang ginawa para lamang sa akin. Hay! Sa loob ng maraming taon, tanging ang Panginoon ng isla ang bahagya lamang nakakaabot sa pasukan ng unang anyong ito. Hanggang ngayon ay nasa mahigpit na pagsasanay pa rin siya. Hindi ko alam kung kailan niya ito tunay na mabibigyang bisa. Kung sakaling may makabisa sa unang 4 na anyo, saan kaya hahanapin ang ika-5 anyo? Walang alam sa sariling kakayahan. Imposibleng matutunan mo ang unang 4 na anyong ito. Walang alam sa mundo. Hindi mo kayang matutunan yan, ang unang 4 na galaw na ito. Ako si Nate Nieves mula sa pamilyang Nieves sa lalawigan ng Ulap. Nate Nieves. Ayon sa sabi-sabi, nawala siya 20 taon na ang nakalipas. Nandito pala siya. Sinong batang to? Naglakas loob pang magsalita ng ganyan dito. Ano naman po ang masasabi ninyo? Ang walang hanggan na lakas ay iniwan ng mga diwata. Karaniwang mandirigma. Ang daloy ng loob na lakas nito ay salungat sa mga turo. Kung pipilitin, masisira ang mga ugat mo at mamamatay ka. Ganun ba? Pero kanina lang, sandali ko lang tong tiningnan. Ang unang galaw na ito ay natutunan ko na. Natutunan niya talaga. Hahaha, kayabangan. Ako'y nagsanay dito sa loob ng 10 taon. Saka ko lang bahagyang naunawa ng ilang salita. Nagsanay pa ako ng isa pang 10 taon. Saka lang hindi na nagwawala ang loob na lakas ko, kahit na ganon. Malayo pa rin ako sa Panginoon ng isla. Ikaw namang walang pangalang baguhan. Nag-aangas pang natutunan mo. Maniwala ka o hindi, bahala ka. Ginoong Wang, nasaan po ang ika-5 galaw? Ang kapal ng mukha mo, kinakausap kita. At hinahamak mo ako? Ingat. Sumugod sa likuran. Ganito ba ang ugali ng isang nakatatanda? Ang dali-dali lang pala para sa kanya. Nakailag siya sa atake ni Nate Nieves. 20 taon na ang nakalipas. Isa na siyang top 10 na mandirigma sa buong mundo noon. Sino ka ba talaga? Pinuno ng kapisanan ng mahabang hangin, si Linyan. Kapisanan ng mahabang hangin? Isang pangalawang klaseng maliit na grupo lang yan sa mundo ng martial arts. Si Tomas Soriano noon. Hindi naman ganoon kalakas. Sumusunod lang yan sa akin para makakain. Paano magkakaroon ng tulad mong eksperto? Kung ayaw mong magpahalata ng tunay mong pagkatao, pipilitin kitang sumuko sa pamamagitan ng pananakit. Kung ipipilit mo po talaga, Ching-ching, itali mo ang mga kamay ko.
Magtiwala ka sa akin. Boy, ano ba ang ibig mong sabihin? Ay. Matanda na po kayo, hindi madaling maging bantog, ako naman malakas at bata pa, baka hindi sinasadyang mapatay kita. Masama yung magiging pakinggan sa iba. Gusto mong mamatay, boy? Gamit ang kaunting pagsisikap, malaking resulta ang makakamit. Ang galing ng galaw mo! Nate Nieves. Hindi ko kayang harapin kahit isang kamay niya lang. Bebeng. Ako'y nag-aakala. Nakapamuhay na ako sa mundo ng martial arts ng 60 taon, nakilala ko na ang lahat ng mga bayani. Hindi ko inaasahan. Ngunit ako pala'y parang palaka sa balon. Batang lalaki. Hinahangaan kita. Salamat po sa pagpapahintulot. Sinabi mo kanina na natutunan mo na ang unang anyo. Totoo ba yan? Ngunit ang mga nakasulat dito ay napakaluma at mahirap unawain. Paano mo ito naintindihan? Hindi mo kailangang sadyain na intindihin ito. Kapag tumutok ka rito at nakalimutan mo ang lahat, ang mga titik na ito ay magiging buhay ng kusa. Hahaha, hindi ko inaasahan. Sa loob ng 20 taon, lahat pala ng ginawa ko ay mali. Hahaha. Lahat pala ng ginawa ko ay mali. Ginoong Lin, anong nangyayari sa kanya? Siya ay nasiraan ng bait dahil sa talino ni Ginoong Lin. 20 taon ng pagsasanay, hindi pa rin makakapantay sa isang sulyap lang. Ginoong Lin, talagang kahanga-hanga ang mga kabataan ngayon. Kahanga-hanga talaga ang mga kabataan. Ang pulo ng walang pag-alala na ito ay tiyak na may mas malalim na lihim. Na-master ko na ang unang 4 na antas. Ang galing-galing mo talaga, Ginoo. Isang araw lang ang ginamit mo, ay na-master mo na. Ang unang 4 na antas na ito na nakulong ang napakaraming dalubhasa sa loob ng dekada. Na-master mo nga ang ika-4 na antas? Tama, dahil na-master ko na ayon sa usapan, nasaan na ang ika-5 antas. Ang ika-5 antas, ang Pangulo ng isla lang ang nakakaalam, pero ang Pangulo ay nasa kanyang silid, nag-aaral ng buong puso. Bato. Dalhin ang mga panauhin sa silid ng Pangulo ng isla. Sundan ninyo po. Huwag kang magsalita kung wala kang masasabing maganda. Magmadali ka at magsilbi bilang gabay. Parang may mali. Ayos ka lang. Walang problema. Salamat. Mabagal ang galaw, hindi matatag ang tayo. Mukhang isa lamang siyang ordinaryong tao na hindi marunong ng martial arts. Nag-isip lang ako ng masyado. Ipagpatuloy mo ang paggabay sa akin. Oh. Multo. Aba, ito ang Panginoon ng isla. Panginoon. Panginoon, ikaw paano ka bigla na lang namatay? Gaano nakatagal ang Panginoon sa pagsasanay? Hilig na hilig ang Panginoon sa martial arts upang pag-aralan ang walang hanggan na lakas. Karaniwan na ang ilang taon sa pagsasanay. Pero itong pagkakataon, 5 taon na ang nakalipas nang pumasok siya at mula noon, hindi na siya lumabas. Madilim at maitim ang kulay ng buto sa leeg. Ito ay senyales ng pagkalason. Ang pagkamatay ng Panginoon ay hindi natural. Baka may pumatay sa kanya. Sa buong buhay ko, hindi ko pa rin naunawaan ang walang hanggan na lakas. Ang pinakamalalim na hiwaga nito, labis akong nanghihinayang.
Sa mga susunod na henerasyon na may kapalaran, kung kayang lubusang maunawaan ang unang 4 na anyo, maaaring dalhin ang bagay na ito at pumunta sa kawanihan ng mga lihim upang pagtibayin ang itak na pumuputol ng langit. Kung sakaling ako'y mamatay, gamitin ang huling habiling ito upang ipahayag sa lahat. Ang sinumang makakuha ng itak na pumuputol ng langit, siya ang magiging bagong Panginoon ng pulo ng walang pag-alala. Ang sinumang pagtibayin ng itak na pumuputol ng langit, siya ang magiging bagong Panginoon ng isla. Ito sa likod ay ang ikalimang anyo ng walang hanggan na lakas. Ginong Lin, ikaw ang hinihintay na may kapalaran ng Panginoon. Mangyaring pag-aralan mo ang ikalimang anyo. Sa gayon, ang pulo ng walang pag-alala ay magkakaroon na ng kahalili. Sige, kung ganito nga ang sitwasyon, susubukan ko. Ano pang ginagawa ninyo ng utal-utal na yan? Ipaalam agad sa lahat ayon sa huling habilin ng Panginoon. Opo. Cleo Santos, nauubos na ang pasensya ko. Naiintindihan ko. Sana hindi ko na lang siya minahal. Kung makuha ko ang posisyon bilang pinuno ng isla, ang grupo ng tuktok ng bulkan sa lalawigan ng ulap ay tiyak na iaangat bilang pangunahing sangay. Hoy! Akala ko sino na, hindi ba't ito si Linyan, ang asawang lalaki ng sektor ng bughaw na ulap na umaasa lang sa asawa niya? Hindi ito ang sektor ng bughaw na ulap, yung asawang lalaking palamunin lang, si Linyan, ang labanan para maging pinuno ng pulo ng walang pag-alala. Ang sektor ng bughaw na ulap, ikaw ang ipinadala, isang asawang lalaking palamunin lang, talagang wala na kayong iba? Gaya mong uri ng tao, gusto mo pang matanggap ang pagkilala ng itak na pumuputol ng langit? Panaginip lang yan. Sino ka ba? Ako si Hana Bautista ng grupo ng Tuktok ng Bulkan. Ni hindi mo ako kilala. 2 taon na ang nakalipas. Pumunta ako sa punong tanggapan at nakita pa kita sa tabi ng kalsada na nagtitinda ng mga sirang libro. Talagang ikinahiya mo ang mukha ng sektor ng bughaw na ulap. Ni hindi ko pinapansin ang punong tanggapan ng grupo ng Tuktok ng Bulkan, lalo na ang maliit na sangay nito. Ang yabang mo. Kahit na ang sektor ng bughaw na ulap ay may titulong numero 1 sa buong mundo, iyan ay sektor ng bughaw na ulap ng pamilya Shen. Ikaw ay isa lamang asawang lalaking palamunin na nakikisandal sa iba. Mangahas ka pang magmalaki sa harap ko. Mukhang wala ka pa ring alam. Hindi ito ang sektor ng bughaw na ulap. Walang magtatanggol sa iyo rito. Tumigil ka sa daldal. Handa ka na. Babae ka pala. Ikaw! Halikan mo ako. Sino ang nanghalik sa'yo? Ikaw ang unang nanapak. At ganyan pa ang suot mo. Kung hindi mo sinabi, paano ko malalaman na babae ka? Wala kang hiya. Alam mo ba kung sino ang pinsan ko? Ang pinsan ko ay si Ben Bautista, ang tagapagmana ng grupo ng Tuktok ng Bulkan. Kung sasaktan mo ako, gugutay-gutayin ka niya. Eh ano naman? Sige, maghintay ka lang. Tatawagan ko na siya para tulungan ako. Para maghigante, tao. Ginoo, kakaresibo lang ng emergency message mula sa punong tahanan. Nawasak ang grupo ng Tuktok ng Bulkan. Ano? Nawasak ang punong tahanan? Ang sangay natin sa lalawigan ng ulap, hindi kaya... Kahit na ganoon, wala kang karapatang magsalita dito, isang napakasalanang asawa ka lang. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi mo ba itatanong kung bakit nawasak ang grupo ng Tuktok ng Bulkan? Ayon sa sabi-sabi, ang pumuksa sa punong tahanan ay si Linyan, ang napakasalanang asawa mula sa sektor ng bughaw na ulap. Sabi-sabi ang pumatay sa Panginoon ay si Linyan na manugang ng sektor ng bughaw na ulap. Hindi totoo yan. Kung totoo yan ang kanyang kakayahan, bakit pa siya magiging manugang sa sektor ng bughaw na ulap na laging kinukutya? Linyan, huwag kang magpanggap dito. Nagpapamysterious ka lang. Tangang babae. Gusto mong mamatay? Ang ingay mo, hindi ako pumapatay ng babae. Umalis ka na. Hintayin mo lang. Hindi kita palalampasin.
Ginong Lin, gusto mo ba siya? Malabo naman. Ang nasa puso ko lang ay ang aking asawa. May asawa na pala siya. Siyempre sa ganyang klaseng lalaki siguradong may kasama sa buhay. Paano ito tanging ang pamilya Wang ang narito? Saan napunta ang iba? Ang kakaiba ang dami-daming tao na pumunta rito para sa posisyon ng Island Chief. Bakit sa pinakamahalagang bahagi walang sino mang nangahas na pumunta? Ang nasa likod ng mga pangyayari mukhang hindi na makapagpigil. Pakiramdam ko'y nakakakilabot dito, parang may masamang mangyayari. Mas mabuting kunin muna natin ang espada para magtanong sa Island Chief. Nararamdaman ko. Tinatawag ako nito. Mabuti naman. Parang masyadong maayos ang lahat. Parang may mga kamay na hindi nakikita ang nagtutulak sa akin hakbang-hakbang hanggang sa narating ko ito. Paano may tao? May problema. Kung natatakot ka, ipikit mo na lang ang mga mata mo. Ito ay ito. Senyor Shen, paano ka nandito? Hindi siya makahinga ng maayos. Barado ang kanyang mga daluyan. Namumula ang kanyang mga labi. Parang na pulbong lason na kumakain ng buto. Ang lason sisira ito sa kanyang boses at lakas loob. Ito ang tablet ng malinis na isip. Kahit na hindi ito ganap na makagagamot, ngunit maaari itong pansamantalang pigilin ang lason upang makapagsalita siya. Ginoong Lin, hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Unahin natin ang pagliligtas sa kanya. Linyan, paano ka nandito? Senyor Shen, natanggap ko ang iyong liham kaya't pumunta ako sa pulo ng walang pag-alala. Liham? Hindi ako kailanman nagbigay sa iyo ng anumang liham. Ano? Ang sulat na yon, hindi po yon galing sa inyo. Hindi. Ito. Ano ba talaga ang nangyari? Paano po kayo narito at paano kayo nainom ng lason? Hi. Natanggap ko ang pulo ng walang pag-alala, utos ng pagsupil sa masama at pagtataguyod ng mabuti, malaki ang usapin. Nagpunta ako dito mag-isa para magsiyasat. Pagkatapos makarating sa pulo, nais kong magsagawa ng mas malalimang pagsiyasat. Nabiktima ako ng isang pataksil na pag-atake. Nawalan ako ng malay. Pagkagising ko, ako ay nalason ng matinding lason. Nakulong dito. Mukhang may taong nagplano nito upang akitin ako dito. Ang lugar ay lubhang mapanganib. Ang taong nasa likod nito may malaking plano. Umalis ka na, wag mo ako alalahanin. Malamang. Hindi na kami makakaalis. Ang matandang pinuno ay walang malaking problema, labis lang siyang mahina. Tayo na!
Magandang plano ng pag-akit. Kung pinaghirapan akong akitin dito, bakit hindi ka lumabas? Talagang matalino ka. Hindi lang sobrang galing sa martial arts, pati ang pag-iisip mo ay napakamaingat. Nagpakahirap ka, umikot ng malayo. Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kitang ubusin. Pasensya na, hindi ako interesado sa mga lalaki. Ikaw, hindi ganyan ang iniisip mo. Tama na. Ang gusto mong sabihin, ikaw ang pumatay sa Island Master. Ang matandang patriarch ay pain mo para mahikayat ako na pumunta sa pulo ng walang pag-alala, ang walang hanggan na lakas, at ang itak na pumuputol ng langit ang tunay mong pakay, tama ba? Alam kong matalino ka pero hindi ko inakalang ganito kalalim ang pag-iisip mo. Dahil nahulaan mo na, hindi na ako maglilihim sa iyo. Ang katawan mo ay isang bihirang katawan na may dugo ng dragon sa mundo. At ikaw lang ang piniling tao na makakapag-master ng walang hanggan na lakas. Ano ngayon? Kaya gagamitin ko ang perpektong katawan mong ito bilang lalagyan. Para kunin ang kapangyarihan ng walang hanggan na lakas. Sa oras na yon, akin na ang kapangyarihan. Akin na ang itak na pumuputol ng langit. Sino pa sa mundo ang makakalaban sa akin? Maganda ang plano mo pero wala ka ng pagkakataon. Paano ikaw pala? Pasensya na. Wala akong ibang pagpipilian. Hindi mo inaasahan, di ba Linyan? Si Cleo Santos ay matagal ko nang inilagay sa tabi mo bilang piyesa. Siya ang pinakamagandang obra ko. Pinapalapit ko siya sa iyo upang makuha ang tiwala mo para lang sa sandaling ito. Halika na. Ang Dragon Blood Mystic Vein at buong lakas ng buhay mo ay mapapa sa akin na. Upang ako'y umakyat sa rurok. Anong nangyayari? Bakit hindi ko ma-absorb? Imposible, talagang imposible ito. Ang aking kasanayan ng pagnanakaw ng lakas ng iba ay hindi pa kailanman nabigo. Nabusog ka na ba, matandang hayop? Nabusog ka na ba, matandang hayop? Ikaw, buhay ka pa pala. Nakita ko talaga kanina. Putang ina. Traitor ka pala. Papatayin kita. Ang plano mo, tapos na ito. Ginoong Lin, ayos ka lang ba? Alam ko nang may ibang pakay si Cleo Santos. Balak ko sanang samantalahin ang sitwasyon, pero hindi ko inakala na ipagkakanulo niya ako para sa mayordomo. Wag mo akong patayin. Ako, sumusunod lang ako sa utos. Mahabag po kayo. Isa lang siyang ordinaryong bantay pinto. Ginoong Lin, patawarin mo na siya. Oo, ako. Napilitan lang din ako. Wala ka namang pagkautal, bakit ka nagkukunwari? Ano? Talagang hindi ka pinapatawad ng multo? Kailan mo napansin ang pagkakamali? Nung unang tingin ko sa'yo pagdating sa isla. Siya ang tunay na Panginoon ng isla. Pero ang Panginoon ng isla ay lampas 70 taon na. Mukha siyang 20 gulang. Ito ang kahima-himala ng kasanayan ng pagsisipsip ng daan at pagbabalik ng kabataan. Sinisipsip ang esensya ng iba, nagiging bata muli. Ang walang kwentang iyon ay isa lamang panakip butas na ginamit ko para maakit ang atensyon.
At ikaw ang tunay kong pakay, aking minamahal na estudyante. Ikaw ba si... Paano hindi mo na nakikilala ang boses ng iyong guro? Ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang daang tinahak mo hindi nasayang. Tinuruan kita ng kasanayan, inilagay kita sa bitag. Hanggang sa paglalagay ng isang kopya sa tabi mo. Kaya ang mukha ko, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang sumira sa lahat sa akin. Papatayin kita. Boy, tungkol sa'yo, mahal kong mag-aaral. Akala mo ba'y nagkataon lang ang pagkikita natin? Ang walang hanggan na lakas. Ang aking pulo ng walang pag-alala ang pinakamataas na sikretong iningatan nito sa loob ng 1,000 taon. Ngunit tanging ang piniling anak ng langis lamang ang makakagawa nito hanggang sa dumating ka ngayon. Kailangan ko lang sipsipin ang lahat ng lakas mo at mapapasakin na ito kasama ang itak na pumuputol ng langit. Para sa araw na ito. Ang tagal kong hinintay ito. Talagang isang mahiwagang itak. Bitawan mo siya. Bakit? Nasasaktan ka ba? Kaya mo akong saktan dahil lang sa kapangyarihan ng sandatang ito. Ibigay mo sa akin ang itak. At patatawarin ko ang babaeng ito. Paano kung hindi ko ibigay? Kung hindi mo ibigay, tingnan mo ang mukhang ito. Mukha ng iyong asawa, si Shen Xiao, magkamukhang magkamuka. Matitiis mo bang makitang mamatay siya sa harap mo? Sige. Ibibigay ko sa iyo ang itak. Akin na ang itak na pumuputol ng langit. Linyan, mamatay ka na. Linyan. Hindi. Haha. Akin na ang buong mundo. Masyado pang maaga para sabihin yan. Ano, imposible. Walang makaliligtas sa itak na pumuputol ng langit. Mamatay ka na. Kahit may sandata kang mahiwaga, hindi ka pa rin katapat ko. Bakit? Bakit? Nag-antay ako ng 100 taon. Bakit? Ligtas na tayo. Hindi ka ba nasaktan? Pagkatapos ng araw na yon, ako'y nanatili sa pulo ng walang pag-alala. Inayos ko ang mga gawain at naging bagong pinuno ng pulo. At siya ay bumalik sa karaniwang buhay. Basta't ligtas ka, ako'y kontento na. Tatay, yung ate na umalis kanina, parang si nanay. Medyo may pagkakahawig. Anong hawig? Wala talagang pagkakahawig. Mag-ayos na kayo. Kapag tapos na kayo, bibilhan ko kayo ng candied hawthorn. Wow. Tatay, bakit ngayon ang bait-bait mo? Shen Xiao Yu, Shen Xiao Yao. Sino ba ang sumakit ang ngipin kagabi at umiyak pa? Gusto ba ng candied hawthorn?